Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Marco. At ngayong gabi ay ikikwento ko sa inyo ang isang karanasang nagmula sa mga pamahiin na akala ng marami ay mga lumang kasabihan lamang. Ngunit sa akin ay naging bangungot na hindi ko na malilimutan. Lumaki ako sa bayan ng Mahayhay, Laguna. Isang lugar na kilala sa malamig na hangin, lunti ang kabundukan at mga sapa na dumadaloy mula sa bundok Banahaw. Bata pa lang ako ay lagi nang binubulong ng mga matatanda ang mga pamahiin na dapat sundin. Huwag daw magsipilyo o magsuklay ng buhok sa gabi. Huwag magwalis kapag ka may patay. Huwag magpatuloy sa paglalakbay kapag may ahas na tumawid sa daanan. At higit sa lahat, huwag babaliwalain ang mga paniniwala ng matatanda. Dahil may mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Noong una, Boss Pao, akala ko ay mga kasabihan lamang ito na ginagamit para takutin ang mga bata. Ngunit nagkamali ako. Isang gabi yun ng kabilugan ng buwan. May lamay sa aming baryo sa Sitio San Roque. Sa probinsya ay normal na gawain ang pagwawalis sa gabi, lalo na kapag may bisita. Pero isa itong mahigpit na pamahiin, Boss Pao. Huwag na huwag magwawalis kapag may bangkay sa loob ng bahay. Ang sabi ng mga matatanda, kapag nilabag mo iyon, para mo na ring pinalalayas ang kaluluwa ng patay. At minsan ay, pati na rin, ang mga buhay ay nadadamay. Habang nasa lamay kami ay napansin kong may tiyahin akong matigas ang ulo. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin, Boss Pao. Kaya kahit pinagsabihan ay kinuha niya ang walis tingting at sinimulang linisin ang sahig. Tahimik lang ang lahat. Ngunit ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may malamig na simoy na pumasok kahit sarado ang mga bintana. Pag uwi ko kinagabihan, sa mismong daan papuntang bahay, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Ang kalsada sa Mahayhay ay madilim. Tanging ilaw ng buwan at kuliglig ang kasama mo. Paglingon ko, Boss Pao, ay wala naman tao. Ngunit ang yapak ng paa ay ramdam ko sa likuran ko. Kasabay iyon ng malamig na hiningang dumadampi sa batok ko. Simula noon, Boss Pao, gabi-gabi akong ginugulo. Sa tuwing matatapos akong magdasal, maririnig ko ang tunog ng walis na dumadampi sa sahig ng bahay namin. Pero wala namang tao. At sa bintana, makikita ko ang anino ng babaeng mahaba ang buhok. Nakatalikod iyon at walang tigil sa pagwawalis. Kapag tinitigan ko ng matagal, ay bigla siyang titigil at dahan-dahang lilingon. Subalit, bago ko pa makita ang kanyang muka, ay bigla itong naglalaho. Dinala ko ang kwento sa lola ko, Boss Pao. Nakilala na sa baryo bilang albularya. Ang sabi niya ay, ang kaluluwa ng patay sa lamay na nilapastangan ng pamahiin ay nagagalit daw. Dahil sa ginawa ng tiyahin ko. Hindi na matahimik ang espiritu nun. At ako ang nadadamay dahil ako ang pinakamalapit sa lugar ng lamay noong gabing iyon. Pinayuhan ako ni Lola na mag-alay ng itlog at kandila sa harap ng lumang puno ng balete sa Sitio Ilaya.
Isang lugar iyon na kinatatakutan sa amin dahil sinasabing tirahan ng mga engkanto yon. Dapat daw na gawin ito bago sumikat ang araw upang humupa ang galit ng kaluluwa. Ginawa ko ang sinabi ni Lola Buspaw. Madilim pa nang pumunta ako roon, dala ang itlog, kandila at dasal sa dibdib. Habang nakatayo ako sa harap ng balete, narinig ko ang pagaspas ng mga ibon kahit gabi. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Nang sindihan ko ang kandila ay bigla akong naramdaman ang mabigat na presensya sa likuran ko. Hindi ako lumingon, Buspaw, pero ramdam kong may nakatingin sa akin. Habang nagdarasal ako, narinig ko ang boses ng babae. Paus iyon, galit at puno ng hinanakit. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero paulit-ulit iyon. Parang sumpa na binubulong sa tenga ko. Pagkatapos kong iwan ang itlog at kandila, dali-dali na akong umalis. Ngunit habang papalayo ako, ay may yapak na sumusunod at may malamig na hangin na umihip sa likuran ko na halos ikayuko ko sa bigat. Sa sumunod na araw, Buspaw, nagkasakit ang tiyahin kong nagwalis sa lamay. Hindi siya tumatanggap ng pagkain. Laging nagsusuka. At tuwing gabi ay sumisigaw na para bang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Namatay siya makalipas ang 3 linggo. At ang mga doktor ay hindi maipaliwanag ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa aming baryo, Buspaw, ang nangyari na iyon ay itinuring na paalala. Huwag baliwalain ang mga pamahiin dahil minsan ang mga ito ay hindi lamang kasabihan, kundi isang babala mula sa mga naunang henerasyon na nakakita na ng mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Hanggang ngayon, Buspaw, sa tuwing may lamay sa amin, walang naglalakas loob na magwalis sa gabi. At sa tuwing may maririnig na tunog ng walis sa gitna ng dilim, agad na nagsasara ng pinto't bintana ang mga tao. Nagdarasal ng ama namin at umaasang hindi sila mapiling maging kasunod ng kaluluwang hindi matahimik.